Hello guys, so a few minutes ago pagising ko, nalaman ko na nagsimula na yung gera. This is war, gera na to. Hindi na to katulad ng mga previous na skirmish lang na bobombahin, tas magre-retaliate, tas titigil. This is ano talaga, we're at war. Okay? So, for context, pause mo muna natin. For context, before this, nagkaroon pala ng usapan no sa yung US at saka tong Iran. Pinipilit sila i-give up na yung nuclear program nila. Ang sagot ng Iran, no. So, ito na yung resulta. Ito yung resulta, no? So, initially, nabalitaan natin na patay daw yung isa sa mga head ng defense ng Iran. And then ngayon si Ayatollah Khomeini, yung supreme leader nila, wala na. Okay, so yung head of the snake is wala na. Ibig sabihin, this is gonna be a short war. And ano pa yung mga updates? Yung Hezbollah ay hindi yata sasali ang Hezbollah kasi syempre, alam nila kung ano mangyayari sa kanila pag sumali sila. Tapos, alam mo yung mga proxy ng Iran yan Hezbollah. Tapos yung sa... Anong ginagawa nito? Hezbollah. Pag nagbi-video ko itong mga aso ko gusto sumali. At saka yung sa ano pa ba? May isa pang proxy yung Iran Diyan sa... Yemen, Yemen. Yung Yemen daw sasali. Sisimulan daw nila magpaputok or tirahin ng missiles ang Israel at yung mga tanker na dadaan dyan sa harap nila. Okay? So, panoorin nyo yung AI Tele. Maganda yung nila illustration kung paano inatake or nag-formation ang US. Talagang pinadala nila yung malalaki nilang battleships, aircraft carriers. I think yung pinakamalaki nandyan. And gumagamit daw ng double top principle. So, dalawang napakalaking aircraft carrier, day shift. So, buong umaga, nagbobomba, nagpapalipad ng aeroplano, nagla-landing ng mga aeroplano, nagre-reload ng ammunition. Pagdating ng gabi, yung isang aircraft carrier naman. So, walang pahinga. Walang pahinga pagbobomba diyan sa Iran. And then nakakatawa, basahin mo yung mga comments sa GMA News regarding this event. May mga kumakampi sa Iran. Meron pa nag-post na I stand with Iran Para bang ano ba akala nyo dito? Parang sabong lang na pupusta ka lang na na walang repercussions pagka yung kabila ang nanalo. Una, hindi nyo alam, yung Iran na nagpapasimuno ng ng mga terrorist squad. No? Sabi nga, proxy war, di ba? Siya yung nagpopondo dyan sa Hezbollah, sa Yemen. O di ba sa Yemen, meron nga silang inatake na cargo ship. May mga Pinoy nga doon. Tapos, I stand with Iran nga. Ay, nako. And ano pa? 'Di ba last year, 2025, binomba na ng Amerika yung nuclear facility nila. Hindi pa rin tumigil pala. Hindi pa rin sila tumigil and very persistent. So, ito ang resulta. And ginawa daw nila yan weekend para sarado yung market, para hindi ganong apektado ang market, pero expect na tataas ang syempre, presyo ng langis. Middle East yan Okay? In terms of security, expect nyo na rin yung mga terror cells ng Iran gagana, ma-activate. Pero maganda mapanood nyo yung mga clips meron nga isang clip na high school sa Iran na tuwang-tuwa sila sa nangyayari. And sabi nga, I love Trump, sabi nung mga high schoolers, And kung mapapanood nyo yung message ni Trump, sinabi niya na, this is it. Shelter in place. Maraming babagsak na bomba. And eto na yung pagkakataon nyo lumaya. I think ito na rin yung first and last chance ng mga Iranian na lumaya sa regime
sa regime na to na ano nagpapatakbo sa Iran for so many years, no? And dun sa mga haters na paboritong linya na ay gusto lang ng ano American oil. Okay. Sabi ni Trump, okay, papalayain namin kayo after this, kayo bahala. Kayo mag-overtake sa gobyerno nyo. Ayan. Nilaid out na yung mangyayari sa Iran, no? Tatanggalin niya lang yung ano, yan, yung mga namumuno, and then Iran will determine its future, its fate. Okay? So yun nga, no, breaking news, si Ayatollah Khomeini mismo is nategi na. So walang pupuntahan yung ano, yung regime ng Iran ngayon. Wala na. Mapupulbos sila. Nakakatawa nga yung ano, yung ibang mga Pinoy naghahanap ng ano, naghahanap ng, ba't yung ano, yung mga base ng US, ba't di pinapakita ng GMA na napulbos? Talaga? Yeah, may tinamaan na ano, sa base sa Qatar, sa Bahrain. Pero so what? Expected yan eh. Expected na magre-retaliate yung Iran eh. Pero yung US kasi very specific yung attack. Tinarget yung palace mismo. Yung palace. 'Di ba? The head of the snake. Okay? So, with that, abangan natin ang susunod na kabanata. Pero sa Iran, ito na yung chance talaga nila na maging malaya. Naalala nyo, a few months ago, nung nagrarally-rally sila, hini-headshot sila ng mga security ng Iran and nag-news blackout. Hindi pinapakita sa news. Okay? Bawal ka magsalita against the regime. I-headshot ka. So, anyway. So, yan lang update natin. Yung isa sa mga head ng defense general nila, wala na. And yung mismong pinaka-head ng regime, si Ayatollah Khomeini, nategi na rin. Erase. So, yan. The supreme leader is dead.